61 milyon mga kababayan. Yan po ang nakakulimbat nitong ni Andrew E. matapos po ang eleksyon noong nakaraan na taon mga kaibigan. Ang tanong ng mga kababayan, magkano po kaya ang nakakulimbat at naibayad dito kay Andrew E. noong 2022 presidential elections? Ayan mga kababayan, bago natin ipagpatuloy ang video, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video at subscribe sa ating channel para po maging mas updated po kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito lamang sa ating bansa. Ayan mga kaibigan, kunwari, siya po ang big fish. Alam naman natin na pag-usapan na natin yung mga kaibigan weeks ago ang naging paghuli dito kay Senator Bong Revilla, former Senator Bong Revilla matapos ang alleged involvement niya po dito sa anomalya ng flood control. Isang political diversion ng mga kaibigan. Alam naman natin lahat itong si Undersecretary Bernardo. Siya po ang mastermind o utak ng karumal-dumal na kagagawan dyan sa DPWH. Kaya po nagsilabasan lahat ng pondo na dapat napupunta sa mga proyekto ng department. Pero yan po ay napunta sa bulsa ng mga sindikato at mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Hayaan po natin, wag po tayong papaloko mga kaibigan dahil lahat po ng nakikita nating mga issue na lumalabas patungkol dito sa flood control anomalies political diversions at tayo mga kaibigan inililihis nila ang atensyon natin doon sa tunay na problema. Bakit mga maliliit na isda lamang ang ikinukulong? Nasaan na ang mga tunay na big fish? Nasaan na ang mga tunay na mga masterminds? Yan ang katanungan mga kaibigan. Ito po, si Congressman Rice, Representative Rice, kumanta na mga kaibigan, nagbulgaran na mga kaibigan at narinig natin dito sa kanyang panayam ang mga kaganapan at yung mga text evidences na usapan sa pagitan nitong ni Bangag at ni Bersamin at lahat ng insertions at appropriations, budget insertions at appropriations mula taong 2022 hanggang 2025 mga kaibigan ay naisiwalat na po. Kaya po ang GDP natin mga kaibigan ay bumaba ng 1.1% for the year 2025 mula po sa 4.4% na goal natin for 2025. Ang ating GDP ay 3.3% lamang. Ibig sabihin mga kaibigan, bagsak po ang lahat ng aspeto ng ekonomiya mga kaibigan. Walang meron mang foreign exchange or foreign investors, pero makikita natin na hindi po natin na-reach yung ating goal na GDP at ibig sabihin niya mga kaibigan kapos po ang ating bayan. At alam naman nating lahat mga kaibigan kulang po ang budget ng ating gobyerno para sa taong 2026. 17 trillion po pala ang outstanding balance natin mga kaibigan as of now. And if maghihiram pa po tayo ng mula sa World Bank ng budget for 2026 mga kaibigan, lulubog na po talaga ang bansang Pilipinas sa utang. Ayan mga kaibigan, wala nang masyadong maraming sinasabi sa intro. Reacta na po tayo dito kay Congressman Representative Erice. Yung bansa po natin ngayon talagang nasa crossroad at nasa crisis. Kitang-kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue. Nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Yung third quarter po is about 3.9% at yung fourth quarter 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure sa ating bansa. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung Cat's Eye, nakikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito
ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado sapagkat ito po ay sinisimulang himayin at pag-aralan Enero pa lang ng taon. For example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan na yan. Sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga national offices. Pagkatapos, sa kaya pa lang yan, dadalhin sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Pagkatapos pong pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin yan? Daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Ano po ibig sabihin yan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang hula ko po, may projections, by first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. At lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Dave Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagtitid. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa
ng ICI. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay minadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo malaman kung ano direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na, humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rati, panayang banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriation. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara, iyo ba ang Senado? No, binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, nahimik na rin. So ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, and tsaka si Leviste, no? Eh kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara
Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita nyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin nyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam nyo na kung sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan nyo lang yung mga proyekto. Malalaman nyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano balita niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam niyo po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM, na wipe out po lahat itong $7 billion na ito. Okay, the floor is open to questions from the media. Identify yourself and please make your questions brief and to the point. Yes, please. Identify yourself. Artie Caral, Manila Times. Kung, ano nakita mo, sa eskwela lang ba itong nangyayari, nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat si Presidente dapat ang managot na sa inyo, wala nangyayari. Ano ba, sa eskwela lang ba talaga? Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Ba't talagang may ano dito si Marcos? Ang lahat na siya talaga. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila Launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano ang reaction nyo? Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Salita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag ng Senado
Si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. No comment. Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Wala po akong alam doon. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? Yung sa China, kasi yung kakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? I mean sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat, presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, di ba, a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay, guys, any more questions, please? Mukhang nakuha niyo soundbite. Yes, sir. Identify yourself. Ed Tanner of News Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat ba bang manatili itong mga senado sa Congress, wala namang ginagawa eh. May mga usap-usapan, tanggalin na lang. Mas makakatipid pa yata ang Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin igalang sapagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. At madali pong mag-usama. Naniniwala po ako na marami pa rin matitino na congressmen at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. So, para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo. At siyempre, yung batayan ko dito ay matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes. Sige, okay. Quickly. Nabanggit kanina yung tagal ka na nanunukot and then naging super vocal ka talaga against corruption and directives of course sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga tao ba nagsabi siya na maglayo ka? Ano mga sinasabi?
Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi. At naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. Kung Salvation Reform from Runda Balita, Pilipinas, itatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung dun sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-relisyon po yung session. Ano po komento natin? Kasi it regards po yan sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Yes, identify yourself. Mr. Lopez po from your News. Congressman, nasabi ni Atty. Luistro na gagamitin nila yung process na ginamit dun sa impeachment process ni Pangulong Marcos, which is to dismiss in the process of sufficiency in form and substance. May pangamba po ba kayo na parang mauuwi lang din sa dismissal yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayoko pong pangunahan yung mga pangyayari. Gaya po na sinabi ko, I will prepare yung impeachment process ni President Marcos. I voted yes to the sufficiency and form. I voted no to the sufficiency and substance dun sa unang complaint ni Attorney De Jesus. Pero dun po sa complaint ng Makabayan Black, I voted yes. Bakit? Sapagkat sa palagay ko po, may sufficiency in substance. Dahil yung pong requirements ng sufficiency in substance, yung parameters, maliwanag po sa impeachment rules ng House of Representatives. Dalawa lang. Una, kailangan may recital of facts. Na-recite yan doon sa complaint ng Makabayan Black. Pangalawa, kailangan may kaugnayan doon sa impeachable offense. At yan po, ay napatunayan din ng Makabayan Black. Pero, siyempre, majority rules, talo po kami, pero sa tingin ko, dahil binayolate yung rules, pwede rin pong makialam ang Korte Suprema sapagkat ito po ay tantamount to grave abuse of discretion. Pagdating naman po sa complaint ni Vice President Sara, binasa ko po, sufficient in form, sufficient in substance. Kaya kung boboto ko, may sufficient in form, sufficient in substance. Ngayon, hindi ibig sabihin nun, may kasalanan na. Yan po ay makikita lang natin sa presentation of evidence. Pero doon kay Pangulong Marcos, hindi na hinayaan makapag-present ng evidence. Sana po, yung kay Libis de Files, pwedeng na i-present doon. Pero pinigilan na yung presentation. Dito, titingnan ko po, i-present. Kung makikita ko na may kasalanan, bumoto ako for impeachment. Pero kung wala, bumoto naman ako against impeachment. And what are the factors po siguro kung bakit umano ay naharang agad siya sa determining of sa preliminary process pa naman? Sa tingin ko, pinipigil yung paglabas ng katotohanan. Which is bad for the impeachment process. Kasi po, masamang precedent. Ganyan na ba mangyayari? Na basta kakampi, hindi na pwedeng ma-impeach. Kailangan talaga, especially now, na meron tayong super majority
At paano naman hindi magkakaroon ng supermajority, bilyon-bilyon ng alokasyon ng bawat congressman? Eh bakit ka naman kukontra? Eh kung hindi mawalan ka ng bilyon. Ako? Last siguro on my part, do you think po ba mayroon tayong kailangang baguhin or baguhin din sa House Rules sa Committee on Justice? Well, nagamit na naman po ito eh. So, dapat lang sundin, hindi baguhin. Dapat lang sundin. Sorry. Tapos na? Congressman, you're also known for your anti-dynasty bill. Kamusta po yan? May pag-asa ba mapasa yan? Well, I've been an advocate of the anti-political dynasty. Ano po to? Yung aking advocacy na yan predates the 1987 Constitution. I've been fighting political dynasties in my city since I was a teenager. Kaya po, noong 1987 po, tuloy po kayo. I want to welcome the late Marie Sumali of GMA7. And of course, my friend, si Danny. So, ito po yung panlimang pagiging kinatawan ko sa Kongreso. Ito na rin po yung ikalimang pagpa-file ko ng anti-political dynasty bill. Ang 2001, 2013, 2016, 2019, then ngayon po, 2025. At ang pinakamataas na inabot po itong bill na ito ay noong 2013. Noong panahon po ni Presidente Aquino. Ito po ay nakapasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at is a product of a principled compromise. Binasa ko po yung transcript ng mga framers ng ating Constitution. Noong 1987 Constitution, may 3 requirement po para matawag natin na talaga namang ito ay valid na anti-political dynasty law. 1, dapat it will promote equal access and opportunities to ordinary citizens to hold public office. Pangalawa, it would prevent the monopoly of power by families. At pangatlo, dapat po hindi arbitrary. Anong ibig sabihin? Hindi naman dapat parusahan mo yung malalayo ng kamag-anak. Diba? Dahil, kaya po, dati po, yung mga pinafile ko po ay talaga mahigpit. 1 per family, 2nd degree of consanguinity and affinity. Yung naging compromise ko po, 2. Isang national, isang local. Iba ang constituency. At 2nd degree po. Yan po yung, kung hindi po 2nd degree, magkakagulo na. Hindi na, unenforceable, implementable na po ang isang anti-political dynasty. Bakit? Kasi po, pagka magpipinsan, 5 magpipinsan, hindi na yan direct family. Nag-file. Sino magka-qualify? Sino hindi? Sabi ni Justice Carpio, hindi yung una-una nag-file. Pagka unahan po, pagpa-file, 3 araw pa, nakapila na yung magpipinsan, magpapatayan yan sa pila. So, it will create chaos. At ang mangyayari po, yung COMELEC, hindi na po election office. Yan po ay magiging genealogical tribunal. Amo, Congressman, ang problema sa politics. Kaya po, ang para sa akin, yung 2nd degree, ano yan? Lolo, anak, apo, kapatid, at mga asawa nila. Ang problema Ngayon, kasi- paano mo implement? Paano kung 2 yung magkapatid, nag-away, nag-file? Para sa akin po, kung yung immediate family mo, hindi mo kayang pamunuan, ipagkaisahin, lahat kayo, walang karapatan na mamuno sa bayan, lahat kayo disqualified.
At yan po makakatulong sa ating lipunan. Bakit? Papalakasin po nito yung institusyon ng pamilya na dahil lang sa politika, nag-aaway, nagpapatayan, maglolo, mag-ama, nagmumurahan, magkapatid, naglalaban, nag-aaway, nagpapatayan. Pamilya po yan. That's the basic unit of our society. And because of politics, because of political dynasties, pagka nauupa na nila lahat ng mga posisyon, sila na mismo nag-aaway para sa mga posisyon. So I think the best version of the anti-political dynasty bill now being is one national, one local, second degree of consanguinity. Kumusta po yung laki yung bill niya? Ito po ay Are you confident na? well, alam nyo, 80% ng Kongreso, political dynasties. So what you're saying, like, Ang masasabi ko, pag napasa yung version ko, wala nang hot political dynasties. At pag nabawasan yan, magkakaroon ng check and balance, magkakaroon ng mas maraming opportunity, yung mga magagaling nating mga kababayan, magiging mas maayos yung ating political May system. chance ba naman? Depende kay Presidente. Kung magiging sincere si Presidente doon sa sinasabi niya. Dahil yung pinail ng kanyang anak, kalokohan po yun. It's a hoax. It's a hoax. Kasi doon, siningnan ko, 10 pwede. 10 pwede. So, kaya po, sa tingin ko, yun ang magiging susi po nito ay kung mararali ni Presidente yung kanyang mga kaalyado. And of course, the challenge is, walang sala si Presidente ng mga kaalyado niya sa impeachment. Kailangan niya po ng suporta ng Kongreso. So it's a choice between the devil and the deep blue sea. Congressman, ang politics kasi puro pera, di ba? So baka magkaroon ng mga dinatawag na dummy. Meaning, they will support some people, pero they'll be beholden to them. Ay, marami naman pong posibilidad. Ang importante lang, hindi talaga yung magkaanak. At least kahit paano. Ngayon po, meron 6, isang pamilya, major position. 3 congressman, isang governor, isang vice governor, isang mayor, may barangay captain. So, lahat yan, mawawala yan kung maipapasa natin yung ganitong version ng anti-political. Congressman, ano basta mo sa party list? Are we okay? Kasama po yon sa anti-political dynasty. Kung tawag doon kung tiba-tiba. Opo. Sir, good morning. This is po from Marina News. You were saying again na ang labanan sa Kongreso ngayon are numbers. Of course. So, ano ho ang makikita niyong solusyon para yung numbers na yun kukunti naman sa tama? Sa taong bayan. Taong bayan po. Kung may demand ng taong bayan, palagay ko po, magkakaroon din ng pagbabago ng isip. Dahil kung hindi, kaya nga sabi ko, pag hindi na ipasa tong anti-political dynasty bill, simple lang po yan. Gusto niyo mabigyan ng solusyon? Huwag na kayong boboto ng pare-pareho ang apelido. Si Ma'am. Yes. Late lang po ako. Angie de la Cruz, Philippines. Doon po sa ginawang pagbasura sa impeachment case kay PBB po, may epekto po ba yun sa gagawing decision sa impeachment case ni Isara? Well, wala naman po ako nakikita. Alam nyo, sinasabi ko nga, super majority